Sa isang kilalang lungsod na puno ng mga nagtataasang gusali, umiilaw sa gabi ng mga neon lights at kotseng mamahalin. May isang pamilya na tinitingala ng lahat. Ang pamilya de la Vega. May-ari ito ng malalaking mga negosyo. May sariling bangko, mga hotel sa iba't ibang bansa, at halos lahat ng makikita ay may tatak ng kanilang pangalan. Sa bawat sulok ng syudad, ang pangalang de la Vega ay tanda ng yaman, kapangyarihan at impluensya. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may isang lihim na kalungkutan ng kanilang tahanan. Si Ezekiel de la Vega, ang kaisa-isang anak, ay bigla na lamang bumagsak ang kalusugan. Sa murang edad na 10 taon, ang batang kilala sa talino, kabaitan at masayahing mukha ay bigla na lamang nanghina. Hindi na nakabangon mula sa kama. Sa unay inakala ng lahat na simpleng lagnat lamang. Pero makalipas sa mga linggo, mas lalo siyang lumubha. Nawala ang kanyang gana sa pagkain. Lumalim ang kanyang mga mata. At ang kanyang dating matunog na tawa ay napalitan ng mahihinang ungol ng sakit. Nagtawag ang pamilya ng mga kilalang doktor mula sa iba't ibang panig ng bansa. Lahat ng espesyalista, pinilit alamin ang dahilan. May mga nagdala ng pinakabagong kagamitan. May nagmumungkahi ng kakaibang operasyon. At may ilang pang nagturo ng mga eksperimento. Ngunit sa bawat pagtatangka, walang nagbago. Ang katawan ng bata ay tila hindi tumutugon. Ang mansyon ng mga de la Vega, na dati puno ng kasiyahan at halakak, ngayon ay mistulang ospital. Puting kortina, malalaking makina, amoy ng gamot at disinfectant. Lahat ng sulok ay puno ng takot at pag-aalala. Ang ina ni Ezekiel, si Isabela, ay palaging umiiyak sa gilid ng kama. Hindi pwedeng ganito lang, bulong ni Isabela habang hawak ang kamay ng anak. Hindi pwedeng mawala si Ezekiel. Siya lang ang anak namin. Aniya pa. Isang gabi, nagtipon ng mga doktor sa loob ng malawak na silid. Pinag-usapan nila ang kondisyon ng bata. Isa-isa silang nagbigay ng opinyon. May mga sumuko na. May iba na nagmungkahi ng huling eksperimento. Ngunit sa uli, pare-pareho ang kanilang konklusyon. Wala na silang magagawa. Pasensya na Don Marcelo. Ani ng isang kilalang espesyalista mula sa Amerika. Ginawa na namin ang lahat. Ang katawan ng inyong anak ay tumatanggi sa anumang gamot. Hindi ko maipaliwanag. Ngunit para bang wala sa medisina ang sagot. Dahil doon, bumagsak ang balikat ni Don Marcelo, ang pinakamapangyarihang tao sa syudad. Ngayon ay walang magawa para sa sariling anak. Sa labas ng mansyon, kumalat ang balita. Ang batang bilyonaryo na minahal ng lahat, ang tagapagmana ng imperyo ng de la Vega, ay nasa bingit ng kamatayan. Maraming mamamahayag ang nagtangkang kumuha ng balita, ngunit mariing ipinagbabawal ng pamilya. Habang abala ang lahat sa loob ng mansyon, sa kabilang bahagi ng syudad, may isang simpleng bahay na halos luma at halos hindi na mapinturahan. Dito nakatira si Elias, isang lalaki na may autism. Sa mata ng lipunan, si Elias ay kakaiba. Madalas tahimik, hindi nakikipag-usap ng diretsyo, at tila laging may sariling mundo. Maraming beses na siyang hinamak ng kapitbahay, tinawag na inutil at walang silbi. Ngunit hindi alam ng marami. May kakaibang talento ang kanyang isip. Mula pagkabata, mahilig si Elias magbukas ng mga lumang libro tungkol sa medisina, siyensya at natural na lunas. Kapag nakakita siya ng sirang bagay, agad niya itong pinag-aaralan at madalas ay naibabalik sa ayos kahit walang nagturo sa kanya. May kakaiba rin siyang pakiramdam. Parang naramdaman niya kung saan nagmumula ang sakit ng isang tao. Ngunit dahil sa kanyang kondisyon, bihira siyang paniwalaan ng iba. Isang hapon, habang naglalakad si Elias sa palengke, narinig niya ang usapan ng mga tao. Narinig mo ba?
Wala ng pag-asa ang batang De La Vega. Lahat ng doktor, sumuko na raw. Wala nang magagawa kahit gaano sila kayaman. Sayang, ang bata pa niya. Pero ganun talaga, kahit pera, may hangganan din. Napahinto si Elias. Tahimik niyang inisip ang narinig. Para bang may kumalabit sa kanyang puso. Mula sa kanyang isipan, biglang lumabas ang isang malalim na pakiramdam. Parang alam niya kung ano ang mali sa bata. Pag-uwi sa kanilang bahay, binuksan niya ang kanyang mga lumang kwaderno. Isa-isa niyang binasa ang mga tala. Ang kanyang sariling mga obserbasyon na sinulat niya sa loob ng maraming taon. Doon niya napagtanto, may paraan. Ngunit sino nga bang maniniwala sa kanya? Isa siyang autism. Sa kabilang banda, sa mansyon, lalo pang lumalala ang kalagayan ni Ezekiel. Isang gabi, halos mawala na siya ng hininga. Ang mga doktor ay nagtakbuhan. Hawak ang mga gamit, subalit wala pa ring nangyayari. Ang kanyang ina ay halos mawalan na ng ulirat sa sobrang pag-iyak. "Diyos ko, tulungan niyo kami!" bulong ni Isabela. At sa oras na iyon, tila may paparating na bagyo. Hindi ng ulan, kundi ng isang taong hindi nila inaasahan. Sa malawak na silid ng mansyon ng mga De La Vega, nagmistulang emergency room ang paligid. Mga ilaw na maliwanag, tunog ng makinang humihinga para kay Ezekiel. At mga doktor na abalang-abala sa pagbibigay ng intravena at pagsukat ng tibok ng puso ng bata. Ngunit sa bawat minuto, mas lalo lamang lumalalim ang problema. Ang oxygen level ni Ezekiel ay pababa ng pababa. At ang kanyang balat ay namumutla na para bang pinipiga ang kanyang hininga. "Doktor, hindi tumutugon sa gamot!" sigaw ng isang nurse. "Bigyan ng isa pang dose!" utos ng isa pang doktor, ngunit wala ring nagbago. Sa isang tabi, nakaluhod ang ina ng bata na si Isabela. Maigpit na hawak ang maliit na kamay ng anak. "Ezekiel anak, lumaban ka anak!" hikbi niya. Samantalang si Don Marcelo, kahit pilit pinipigilan ang emosyon, ay hindi maitago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ilang oras na silang nagtatalo sa loob ng kwarto. Ang mga doktor na ipinadala pa mula sa Amerika, Europe at Asia ay nagsama-sama. Mga tanyag na espesyalista na may kanya-kanyang diskarte. Ngunit sa kabila ng lahat ng teknolohiya at kaalaman, iisa lang ang nakikita nilang direksyon. Wala na silang magagawa. "Don Marcelo," sabi ng pinakamatandang doktor, nakayuko. "Ginawa na po namin ang lahat ng posibleng paraan. Ang katawan ng inyong anak ay hindi tumutugon. Maaari na po kayo maganda sa pinakamalungkot na mangyayari." Parang bumagsak ang mundo sa pamilyang De La Vega. Ang lahat ng kayamanang naipundar, ang lahat ng impluwensya at koneksyon ay walang silbi sa harap ng isang sakit na hindi kayang tugunan ng medisina. Ngunit sa labas ng kanilang gate, nagsisimula ng dumagsa ang mga tao. May mga mamamahayag na pilit tumahanap ng impormasyon. May mga kapitbahay at empleyado na nagdarasal. At may mga osisero na nag-uusap-usap. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang batang milyonaryo, wala ng pag-asa. Samantala, sa gitna na nagkukumpulang tao, nakatayo si Elias. Tahimik, nakatitig sa malaki at matatayog na mansyon. Ang kanyang mga mata, bagaman hindi sanay tumitig na matagal sa ibang tao, ay puno ng determinasyon. Naririnig niya ang mga bulong ng mga tao sa paligid. Wala na raw si Ezekiel. Lahat ng doktor, sumuko na. Hindi pala kayang bilhin lahat ng pera, sabi ng mga tsismosa. Humigpit ang hawak ni Elias sa kanyang lumang notebook na dala-dala niya parati. Doon nakasulat ang mga obserbasyon niya tungkol sa katawan ng tao. Mga simpleng diagram na ginawa niya mag-isa. At sa isip niya, malinaw ang isang bagay. Alam niya kung paano tutulungan ang bata. Naglakad siya papunta sa gate. Pilit niyang pinasok ang sarili.
Ngunit agad siyang hinarang ng mga gwardya. "Hoy! Saan ka pupunta?" Sigaw ng isa sabay hawak sa kanyang braso. "Taga rito ka ba? Hindi pwedeng basta pumasok." Dagdag pa ng isa. Hindi marunong magsalita ng tuwid si Elias kapag kinakabahan. Nauutal siya at hindi makatingin ng diretsyo. Ngunit pinilit niya. Si Ezekiel, ako ang gagamot sa kanya." Nagtawa na ng mga gwardya. "Anong pinagsasabi mo? Abat, loko pala ito." "Hoy, umuwi ka na. Pati buhay ng batang bilyonaryo, pakikialaman mo." Lumapit ang isa pang tao sa pila ng mga osisero at kinutya siya. Yan ang gagamot sa batang bilyonaryo. Tingnan nyo nga, parang ang wala sa sarili." Ngunit hindi natinag si Elias. Umiling siya. Tsaka muling nagsalita. Mahina man at garalgal. Alam kong anong sakit niya. Hindi niya siya kayang gamutin. Ako lang makakagamot sa kanya." Nagpatuloy ang pang-aalipusta. May iba pang sumigaw. "Umalis ka na riyan. Baka pati ikaw mahawa." "Uy, baliw. Hindi nga magawa ng mga sikat na doktor. Ikaw pa?" Sa loob ng mansyon, narinig mismo ni Isabela ang kaguluhan sa labas. Lumapit siya sa bintana at nakita ang isang payat, simpleng lalaki na pinagtatawanan ng lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit may kakaibang kirot sa puso niya nang makita ito. "Marcelo," bulong niya sa asawa. "May isang lalaki sa labas. Sabi niya, kaya daw niyang gamutin si Ezekiel." Agad na nagalit si Don Marcelo. "Isa na namang siraulo. Wala nang puwang para sa mga ganyan. Hindi na ito oras ng kalokohan." Ngunit sa gitna ng pagtatalo, biglang bumagsak ang pulso ni Ezekiel. "Doktor, bumababa ang heartbeat. Wala nang oras." Ang lahat ay nagpanik. Ang bata ay halos mawalan na ng hininga. At doon, parang dinig ni Isabela ang boses ni Elias mula sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung totoo o guni-guni lang. Ngunit malinaw ang kanyang narinig. Alam ko ang paraan. Ako ang gagamot. Ako ang gagamot." Napatingin siya kay Don Marcelo. Luhaan. "Marcelo, wala na tayong ibang pag-asa. Hayaan mo siyang subukan. Kahit isang beses lang." Naluluwang sabi ni Isabela. "Isabela, hindi natin pwedeng ipahamak si Ezekiel sa kamay ng isang estranghero. Pero hindi ba't lahat ng doktor sumuko na? Ano pang mawawala sa atin?" Saglit na natahimik si Don Marcelo. Kita sa kanyang mukha ang matinding galit at sakit. Ngunit sa likod dito ay ang desperasyong ayaw niyang aminin. Kung siya ang huling pagkakataon, mahinang sambit niya. Kung siya ang huling paraan para mabuhay, sige, papayag ako, sabi ni Marcelo. Doon niya pinautos na papasukin ng kakaibang lalaking pinagtatawanan sa labas. At sa unang pagkakataon, ang taong may autism na matagal nang hinamak ng lipunan ay papasok sa pintuan ng pinakamakapangyarihang pamilya. Ngunit ang tanong, paano nga ba siya makakagawa ng isang himala? Pumasok si Elias sa malawak na bulwagan ng mansyon. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Bawat takbang ay sinasalubong ng mapangusgang tingin. Nasa magkabilang gilid ng mga doktor na dumayo pa mula sa iba't ibang bansa. Nakasuot sila ng malilinis na puting coat. Kumikinang ang mga stethoscope at halatang sanay na sanay sa tingin ng paghanga at respeto mula sa publiko. Ngunit ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pangahamak habang nakatingin kay Elias. Payat, nakayuko, at simpleng t-shirt lamang ang suot ni Elias. Hawak-hawak niya ang kanyang lumang notebook na may mga guhit at sulat kamay. Sa gitna ng ingranding paligid ng mansyon, halatang halata ang kanyang pagiging kakaiba. Don Marcelo, seryoso ba kayo?
Ang maangas na tinig ng isang doktor mula sa Europa. Paano niyo ipagkakatiwala ang buhay ng inyong anak sa isang taong hindi man lang nakapag-aral sa medisina? Tanong nito. Sumabat pa ang isa. Ang sakit ng inyong anak ay komplikado. Kailangan ng siyam na espesyalista para lamang mapanghawakan ang kondisyon. At ngayon, ipapasa niyo sa kanya. Sabay irap kay Elias. Tahimik lamang si Don Marcelo. Ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang pasya. Samantala si Isabela, hawak-hawak pa rin ang kamay ng anak. At tumingin kay Elias na parang siya na lamang ang natitirang sinag ng pag-asa. Hindi nagtagal, may isa pang nagbitiw ng salita. Ano bang alam mo? Ha? Anong karapatan mong sabihin na kaya mong gamutin ang batang ito? Unti-unting dumiretso ang tingin ni Elias. Hindi siya sanay makipagtagpo ng mata. Ngunit sa pagkakataong ito, pinilit niya. Nauutal man ang kanyang boses, malinaw pa rin ang kanyang sinabi. Hindi po ito sakit. Hindi ito sakit na karaniwan. Ang katawan niya, nilalaso ng gamot na hindi naman kailangan. May mali sa paraan ng panggagamot ninyo. Nagkatingin na ng mga doktor at biglang sumabog ang tawanan. Nilalaso ng gamot? Anong kalokohan ito? Wala kang alam. Hindi ka doktor. Mas lalo mo pang ilalagay sa peligro ang bata. Namula si Don Marcelo. Kung isa ka lang na oportunista, ngayon sa mismo, ipapahabol kita sa mga gwardya. Banta niya. Ngunit hindi gumalaw si Elias. Binuksan niya ang kanyang lumang notebook at ipinakita ang ilang pahina na may diagram ng katawan ng tao. Makalat ang mga sulat. Hindi perpektong guhit. Pero puno ng detalyeng hindi basta-basta mabubuo ng isang karaniwang tao. Pakitingnan nyo. Bulong niya. Halos pabulong pero malinaw. Nakikita ko ang sintomas niya. Mula sa sugat sa loob ng tiyan hanggang sa pulso niya na hindi pantay. Hindi nyo napansin kasi mali ang tinitingnan nyo. Natahimik ang ilang segundo. Isa sa mga nurse, isang babaeng nasa edad 30 ang hindi sinasadyang makasilip sa notebook. Nabasa niya ang ilang sulat. Toxic accumulation. Internal bleeding risk. Wrong dosage. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dok, totoo. Parang tama ang ilan sa mga nabanggit niya. Nabanggit ko rin kahapon na baka overdose sa gamot. Pero hindi niyo ako pinakinggan. Napatingin ang ilang doktor sa kanya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Isa ka lang nurse. Hindi ka eksperto. Ngunit muling nagsalita si Elias. Mas malinaw ngayon. Kung hindi niyo titigilin ang pagbibigay ng gamot, mamamatay siya ngayong gabi. Tumindig ang balahibo ni Isabela. Hinawakan niya ang balikat ni Elias. Pakiusap. Kung talagang alam mo, sabihin mo, ano ang dapat gawin? Nauutal, nanginginig ang kamay ni Elias habang binabaliktad ang pahina ng kanyang notebook. Itigil lahat ng gamot. Linisin muna natin ang katawan niya. Bigyan siya ng solusyon na natural, hindi kemikal. Iibalik ang normal na galaw ng dugo bago patuloy ang sumuko ang puso. Muling kumulo ang mga doktor. Walang basihan yan. Wala siyang lisensya. Ito'y delikado. Hindi tayo papayag sa kalokohan na ito. Ngunit sa gitna ng gulo, si Isabela ay humarap sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit may lakas na hindi nila inaasahan. Kayo, mga doktor, lahat kayo sumuko. Sinabi niyong wala ng pag-asa. Ngayon, may isang tao na nagsasabing kaya pa. Hindi ko alam kung mali siya o tama. Pero kung siya ang natitirang liwanag, bakit hindi ko siya hayaang subukan? Napayuko ang lahat. Walang sino man na makasagot sa kanyang tanong. Ngunit si Don Marcelo, matigas pa rin. Paano kung mas mapahamak siya? Paano kung mas lalo siyang mamatay dahil sa kamay ng taong ito? Tahimik si Isabela, tsaka tumingin sa anak nilang naghihingalo. Marcelo,
mas pipiliin kong sumugal sa kahit kaunting pag-asa kaysa maghintay na lang ng tiyak na kamatayan. Ang mga salita niya ay dumurog sa matigas na dibdib ni Don Marcelo. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang mga luhang hindi niya kayang pigilan. Muli niyang tinitigan si Elias, ang lalaking hinamak ng lahat na may kakaibang kilos at pananalita. Ngunit may mga matang tila nakakakita ng mas malalim na katotohanan kaysa sa kanila. Kung ano man ang gawin mo, mahinang sabi ni Don Marcelo. Isa lang ang kondisyon. Kapag nabigo ka, ikaw ang mananagot. Tumango si Elias, walang takot. Hindi dahil hindi siya natatakot, kundi dahil alam niyang ito ang kanyang misyon. Habang lumalapit siya kay Ezekiel, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng mata na nakatingin sa kanya. Mga doktor na galit, mga magulang na desperado, at isang batang bilyonaryo na halos wala ng buhay. At sa sandaling iyon, nagsimula ang paglalakbay ng isang taong hindi kailanman inasahan ng mundo. Ang autistic na lalaking tinawag na walang silbi, ngunit siya ang magtatangkang magdala ng isang himala. Samantala sa kabilang banda naman, tahimik ang buong silid. Ang mga makinang kanina'y maingay ay tila humina. At ang bawat tibok ng puso ni Ezekiel na lumalabas sa monitor ay parang kampana ng orasan na nagbibilang ng kanyang natitirang oras. Ang lahat ng doktor ay nakatayo sa gilid, nakahalokip-kip, nakatingin kay Elias na para bang naghihintay kung kailan siya magkakamali. Huminga ng malalim si Elias. Hindi siya sanay na maraming mata ang nakatingin sa kanya, lalo na't halata ang bawat kakaibang kilos niya. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan ng pulso ni Ezekiel. Hindi na niya pinansin ang mga bulungan ng mga doktor. Anong ginagawa niya? Wala naman niyang alam sa medisina. Tingnan niyo, kinakapkap lang ang pulso, para bang manghuhula. Pero si Isabela nakatayo sa gilid, nakatitig lamang kay Elias. Kahit wala siyang alam sa ginagawa nito, ramdam niyang may kakaibang sigla at tiwala ang kilos ng lalaki. Muli, nagsalita si Elias. Paos, mahina at may pag-aalinlangan sa pagbibigkas, ngunit malinaw. Hindi sakit ang pumapatay sa kanya. Lason, mula sa sobrang gamot. Ang katawan niya, hindi na makapaglabas ng naipong kemikal. Muling natawa ang isa sa mga doktor. Ano raw? Lason? Anong klase yan? Hindi niya naintindihan ang medisina. Ngunit bago pa sumagot si Elias, lumapit ang nurse na kanina pang nagmamasid. Siya ang nagngangalang Nurse Clara. Tama ang sinasabi niya. Anin ito. Medyo nanginginig ang tinig. Kaninang umaga pa ako nagtataka kung bakit sobrang dami ng gamot ang ibinibigay kay Ezekiel. Halos lahat ng uri. Pinagsabay-sabay. Pwede nga magdulot ng toxic reaction. Napatahimik ang ilan. Ngunit ang iba'y pilit pa rin nagtatanggol sa sarili. Huwag kang makialam, Clara. Hindi mo alam ang buong proseso. Ngunit si Isabela mas lalong humawak sa kamay ni Elias. Kung totoo ang sinasabi mo, ano ang dapat gawin? Dahan-dahang tinanggal ni Elias ang mga tubo ng gamot na nakakabit sa bata. Agad sumigaw ang ilang doktor. Anong ginagawa mo? Delikado yan. Babalik ang sakit. Ngunit mariin ang tinig ni Elias. Ngayon ay mas matapang. Kung hindi titigil, mamamatay siya ngayon din. Hayaan niyo siyang lumaban gamit ang sarili niyang katawan. Dahil sa desperasyon, walang nagawa si Don Marcelo, kundi pumayag na lamang. Nakamasid siya, nananalangin habang si Elias ay nagsimulang kumilos. Binuksan ni Elias ang kanyang lumang bag na daladala at doon inilabas niya ang ilang tuyong halamang gamot. Mga pinag-aralan niya sa loob ng maraming taon mula sa mga librong luma at karanasan sa mga manggagamot sa probinsya. May ilang doktor na halos tumawa na nang makita iyon. Anong klaseng kabaliwan to? Mga dahon laban sa malalang sakit? Sayang ang oras. Naghihingalo na ang bata. Ngunit walang nakapigil kay Elias. Dinikdik niya ang mga halamang dala. Hinaluan ng malinis na tubig
at saka maingat na ipinainom sa bata sa pamamagitan ng maliit na tubo. Nakaamba ang kaba sa lahat ng nanonood. Ilang minutong lumipas, wala pa ring pagbabago. Mas lalong naging tensyonado ang paligid. Walang epekto. Sinabi ko na sa inyo. Ngunit si Elias nakapikit. Nakahawak pa rin sa pulso ni Ezekiel. Hintayin ninyo. Kailangan ng oras. Ang katawan niya, lalaban. At doon, dahan-dahang nagbago ang tunog ng makina. Ang tibok ng puso ng bata ay tumaas ng kaunti. Mula sa 40, naging 55. Mula 55, naging 70. Ang kulay ng kanyang muka, unti-unting nagkaroon ng bagyang pamumula. Nanlaki ang mata ng mga doktor. Imposible. Paano nangyari to? Samantala si Isabela ay napaiyak sa tuwa. Hinawakan niya ang pisngi ng anak. Ezekiel, anak, naririnig mo ba ako? Tanong niya. Ang bata ay marahang kumilos. Bagyang iminulat ang mga mata. Mahina man, ngunit sapat para makita ng lahat. Ma? Bulong ni Ezekiel. Nanganig ang buong katawan ni Isabela. Muling yumakap siya sa anak. Habang ang lahat ay nakamasid, si Elias ay patuloy na nagbibigay ng maliit na doses ng kanyang pinaghalong lunas. Habang binabantayan ang bawat hinga ng bata, hindi niya kailangan ng makina. Ang sariling pandaman niya ay sapat na upang masabi kung anong nararamdaman ng pasyente. Lumipas ang ilang oras at sa bawat minuto, mas lalo pang lumalakas ang bata. Ang mga mata ng mga doktor na kanina'y puno ng pangahamak, ngayon ay may halong pagkagulat at hindi makapaniwala. Isa sa kanila, ang pinakamatandang doktor ay napabulong. Sa dami ng taon ko sa medisina, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ngunit si Elias hindi nakatingin sa kanila. Nakatuon lamang siya sa batang kanyang ginagamot. Para bang sa sandaling iyon, wala nang tao sa paligid. Sila lamang ng batang bilyonaryo na pilit niyang inililigtas. Hanggang sa tuluyang bumalik ang malakas na tibok ng puso ni Ezekiel. Ang mga mata niya ay ganap na bumukas. At ang kanyang kamay ay mahina, ngunit malinaw na gumalaw. Hinahanap ang kamay ng kanyang ina. Ma? Bulong niyang muli. Umiyak ng malakas si Isabela at Don Marcelo. Lahat ng tao sa loob ng silid ay napayuko. Hindi makapaniwala sa himalang nasaksihan. Ngunit si Elias hindi ngumiti. Tahimik lamang niyang isinara ang kanyang lumang notebook at inilagay sa kanyang bag. Alam niyang natapos na ang kanyang misyon sa gabing iyon. At sa katahimikan ng silid, may isang tanong na bumangon sa isipan ng lahat. Sino ba talaga ang lalaking ito? At gaano pa kalalim ang kanyang kaalaman na hindi kayang maabot ng modernong agham? Samantala, kinabukasan, ang buong syudad ay nagising sa isang balitang parang hindi ka panipaniwala. Bata, himalang gumaling matapos sumuko ang lahat ng doktor. Sino ang misteryosong lalaking tumulong? Tanong ng ilan. Ang mansyon ng De La Vega, nakahapon lamang ay nakalubog sa kalungkutan. Ngayon ay tila muling nagkaroon ng bagong pag-asa. Ang batang si Ezekiel ay nakahiga pa rin sa kama. Ngunit ang kanyang mga mata ay muling kumikislap. At ang kanyang katawan ay unti-unting bumabalik sa lakas. Ang dating pagod at nangihinang muka ay napalitan ng kulay ng buhay. Sa tabi niya, si Isabela ay walang tigil sa pagdarasal ng pasasalamat. Habang si Don Marcelo ay tahimik lamang na nakatingin sa kanyang anak. Hawak-hawak ang kamay nito. Para sa unang pagkakataon, nakitang lumambot ang puso ng lalaking matagal nang kilala bilang matigas at walang emosyon. Ngunit higit sa lahat, nakatayo si Elias sa isang tabi, nakayuko, at para bang walang kinalaman sa lahat ng nangyari. Para sa kanya, normal lamang ito. Ginawa lang niya ang dapat gawin. Ngunit para sa lahat ng nakasaksi, ang ginawa niya ay isang bagay na lampas sa pangkaraniwang tao. Kinahapunan, nagtipon-tipon ang lahat ng doktor sa bulwagan.
Tahimik silang nakatingin kay Elias. Iba't iba ang ekspresyon. May ilan na nahihiya, may ilan na galit pa rin, at may ilan na halatang naguguluhan. Isa sa kanila, ang pinakamatandang doktor na mula pa sa ibang bansa, ang unang nagsalita. Sa 50 taon kong pagiging manggagamot, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaso. Hindi ko alam kung anong paliwanag, ngunit ang katotohanan ay gumaling ang bata dahil sa iyo. Isang katahimikan ang sumunod. Muling nagsalita si Don Marcelo. Lumapit siya kay Elias. Mabigat ang bawat takbang. Lahat ay nakatingin, naghihintay ng magiging reaksyon niya. Elias, aniya, mababa ang tinig. Ako ang unang humamak sa iyo kagabi. Tinawag kitang walang karapatan. Ngunit ngayon, ako mismo nagpapatunay na ikaw ang nagligtas sa aking anak. Utang ko sa iyo ang buhay ni Ezekiel. Utang ng buong pamilya de la Vega. Ang lahat sa iyo. Napayuko si Elias. Nahihirapang tumingin ng diretsyo. Hindi po kailangan. Hindi po ako humihingi ng kapalit. Gusto ko lang mabuhay siya. Nang mga oras na iyon, tumulo ang luha sa mata ni Isabela. Elias, hindi ka lamang nagligtas ng bata. Binuksan mo rin ang mata namin. Akala namin, ang pera at karangyaan ay sagot sa lahat. Ngunit ngayong gabi, napatunayan mong may mga bagay na mas mataas pa roon. Ang malasakit, ang kakaibang talino na hindi kayang sukatin ng diplomasya o titulo. Lumapit si Ezekiel. Mahina man, ay nakatingin kay Elias. Kuya, mahinang sambit ng bata. Salamat po sa pagliligtas sa akin. Napahawak si Elias sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay makatanggap ng pasasalamat. Ngunit ang mga salitang iyon ay mula sa batang kanyang iniligtas ay tila musika na hindi niya malilimutan habang buhay. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong bansa. Lahat ng pahayagan, telebisyon at social media ay tanging ang kwento ni Elias ang laman. Ngunit sa kabila ng kasikatan, hindi nagbago si Elias. Hindi siya nagtangkang maging tanyag. Hindi siya nagbukas ng klinika. Hindi nagpasikat sa harap ng kamera. Bumalik siya sa kanyang simpleng buhay, sa kanyang mga lumang libro at kwaderno, at sa kanyang tahimik na mundo. Ngunit isang bagay ang hindi na mababago. Ang respeto ng mga taong minsang humamak sa kanya. Ang mga kapitbahay na dati nag-aalipusta ay natutong yumuko tuwing siya'y dumaraan. Ang mga doktor na dati tumatawa sa kanyang paraan ay nagsimulang magsaliksik. Sinusubukang unawain kung paano niya nagawa ang tila imposible. At higit sa lahat, ang pamilya de la Vega ay naging tulay upang iparating sa mundo ang kwento niya. Makalipas ang ilang linggo, nagdaos ng isang malaking pagtitipon ng pamilya de la Vega. Dinaluhan ito ng mga lider, mga kilalang doktor, at mga taong mula sa iba't ibang panig ng lipunan. At sa gitna ng entablado, pinatayo nila si Elias. Kinabahan siya, nanginginig ang kanyang kamay, at halos hindi makapagsalita. Ngunit pinilit pa din niya, dahil alam niyang ito ang sandaling hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng tulad niya. Hindi po ako doktor. Nauutal niyang panimula. Hindi po ako matalino gaya ng iniisip ninyo. Mayroon lang po akong paraan ng pagtingin sa iba. Madalas, hindi ako naiintindihan. Pero ang totoo, lahat tayo may kaya. Lahat tayo may kakayahan. Hindi porke iba ako, wala na akong silbi. Natahimik ang buong bulwagan. Marami ang napayuko. Nakaramdam ng hiya. Dahil sila mismo ay minsang nangusga sa mga taong iba. Lumapit si Don Marcelo. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Elias at buong lakas na sinabi, "Simula ngayon, wala nang hahamak sa iyo. Hindi lamang bilang tagapagligtas ng aking anak, kundi bilang simbolo ng pag-asa para sa lahat. Ikaw ay patunay na ang himala
ay maaari ring manggaling sa mga taong hindi natin inaasahan. Si Ezekiel ay tuluyang gumaling. Lumipas sa mga buwan, nagbalik siya sa pagiging masiyahing bata. Ngunit higit pa sa kanyang pagaling, nagbago ang pananaw ng kanyang pamilya. Ginamit nila ang kanilang yaman upang magtatag ng isang foundation para sa mga batang may special na pangailangan. Tinawag nila itong Elias Foundation bilang parangal sa lalaking minsang kinutya, ngunit kalaunan ay kinilala bilang bayani. At si Elias, nanatili siyang simple. Sa kanyang munting bahay, patuloy siyang nagsusulat sa kanyang notebook, gumuguhit ng mga diagram at nag-iipon ng kaalaman. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang mga batang lumalapit sa kanya, mga batang dati itinuturing na iba, ngumingiti siya. Dahil alam niyang hindi na sila kailanman hahamakin pa. Sa uli, ang kwento ng batang bilyonaryo at ng lalaking may autism ay hindi lamang tungkol sa paggaling ng isang bata. Ito ay kwento ng lipunang natutong tumingin ng mas malalim, na ang tunay na talino at himala ay maaring manggaling sa mga taong minsang tinatawag na walang silbi. At sa katahimikan ng kanyang gabi, habang nakatitig sa mga bituin, mahinang bulong ni Elias sa sarili, hindi pala ako nag-iisa. Aniya. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung mga anong aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokoski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.